Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para sa atin dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers dito, thank you so much sa pagsuporta ninyo dito sa Sam TV. Syempre ang chika natin today is Sunday. So bahay lang tayo today kasi syempre bukas may pasok na ako sa school, marami akong gagawin. At ayun nga, syempre masarap ang ulam namin today. So, ano siya, para siyang sinigang na manok. Ganon, tom yum kai. So, yon. So, ayun yung niluto ni No today. So, masarap naman. Alam nyo naman, basta luto ni No, guaranteed talaga masarap siya. Ganon! So, syempre, may haplos ng pagmamahal. So, ito na nga, syempre today na yung preliminary competition ng Miss Universe Philippines. So, sobrang sad, no? Kasi hindi pa natin siya napapanood ng bonggang-bongga. Pero huwag kayong malungkot, okay lang yun. So, bukas naman mapapanood natin siya. Maghintay na lang tayo. Konting oras lang. Ganon. So, pag tulog mo mamaya, pagising mo bukas, ayun na. So, maghihintay ka lang na hanggang alas 12. Syempre, nakakaloka kasi ayun nga, hindi pa natin napapanood yung competition at mamaya nga magaganap na yung preliminary competition ng swimsuit at evening gown. So, medyo delay tayo. Hindi natin mapapanood dahil bukas pa nila ipapalabas. So, syempre yung iba, bakit ganun? Bakit parang may ganitong eksena na delay? So, kung ano man yung dahilan ng Miss Universe Philippines Organization, di hayaan na lang natin sila. So, ang importante, mapapanood pa rin natin siya bukas kaysa naman sa hindi. Yung parang wala tayong alam at wala tayong pagbabasihan kung ano nga ba ang mga nangyayari at ano nga ba at sino nga ba ang mananalo dyan. Ganon! So, good luck sa mga girls. So, ayun nga, sa natanong nila sa akin, syempre nakita din naman natin yung mga clips ng mga kandidata na mga galing sa interview. So, panalo daw ba ang mga eksena ng mga to? Feeling ko naman yes. Lalo na si Atisa, kita nyo, ang ganda-ganda, di ba? So, yon. And Victoria Velasquez Vincent, maganda din. Si Christy McCarry, maganda din. Either Iloilo na si Alexi Brooks, maganda din siya kanina. So, ang importante dyan ay nairaos nila, naitawid nila ng maayos yung kanilang interview kaysa naman sa hindi. But, anyway, so at the end of the story, excited tayo kung ano pa yung mga magaganap at ano ba yung mapapanood natin bukas sa kanila. So, good luck, di ba? So, ang sabi nung iba, ano daw ang tingin ko kay Atisa Manalo. So, sa assessment ko for Atisa Manalo, until now, syempre nandoon pa rin ako sa nakikita ko pa naman talaga na from the beginning until now ay consistent siya. So, very consistent. Tapos, ayun na, hindi na siya naka-wig kanina. Tinanggal na yung extension ng hair niya. So, ang bongga lang talaga ni Atisa, no? Sobrang ganda, panalo. Anyway, so para ako nakakita ng Miss Universe. Yung nakita ko si Atisa Manalo, to be honest, ang na-feel ko, parang wow, very Miss Universe na talaga siya, na talaga to, siya na, charot, so yan. Hindi ko alam, kasi yun yung na-feel ko sa kanya, hindi ko alam kung bakit. I hope na na tama ako, charot, so yan. Kasi, ayun talaga yung assessment ko sa kanya from the start until now, ganun pa rin yung nararamdaman ko, na parang, feeling ko kasi ginawa ni Atisa yung lahat ng makakaya niya. Either na parang kung iisipin mo, kulang-kulang naman yung ipinakita ni Atisa Manalo. Totoo naman. Pero kasi parang binubuo niya yung sarili niya hanggang doon sa preliminary competition. So ngayon, preliminary competition na tignan natin kung sasagadin ba ni Atisa Manalo yung sarili niya. Diba? So yun. So good luck kay Atisa. I'm so excited. Sana mai-deliver niya ng maigi ko ano yung gusto niya i-deliver, especially of evening gown at saka sa swimsuit round. At hindi lang yon, sa ibang kandidata din. Ang pinakamalakas na makakalaban niya dyan, syempre yung mga front runner. Katulad na lang ni Baguio. Si Baguio kasi nag-i-aim din kasi talaga ng corona ng universe. At hindi mo naman matatanggi ang ganda ni Baguio. So, palaban din ang Baguio. So, nandiyan din syempre si Stacy na sobrang lakas din talaga neto. At parang feeling ko si Stacy, buo din ang loob niya. And si Christy McCarry, ganun din eh. Talagang iba din talaga eh. Sobrang lumalaban din. At ewan ko ba mamaya kung ano yung ipapakita nito.
At syempre, nandiyan din syempre si Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria kasi parang iba din yung dating. Kung iisipin mo, parang yung mga kandidata dito, parang akala mo nangangampan niya sila no? Na iboto nyo ko bilang presidente. Ganon, yung mga tao din naman, grabe din. Ay nako, nakakaloka yung pageant kung iisipin mo. Pero at the end of the story, isa lang talaga ang mananalo na Miss Universe Philippines, Supranational, Cosmo, at saka Eco, at saka Charm. So, good luck na lang sa kanila. Basta ang importante, nakikita natin yung mga kandidata natin na tinatry talaga nila yung best nila. So, ayun ang importante dito. So, depende na lang yan mamaya sa kabugan nila kung sino talaga ang kakabog ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yan. But sino daw ba ang nakikita ko na talagang malapit para sa galawan ng isang Michelle D? I think it's Atisa. Sa totoo lang. Kasi si Atisa kasi parang meron siyang kakayahan na alam mo yon, i-develop pa yung mga kulang sa kanya at meron siyang kakayahan na pantayan at yung mga ipinakita ni Michelle D sa Miss Universe. So para sa akin siya yung nakikita ko na makakagawa noon sa lahat ng kandidata na nagko-compete dito. Sabihin man natin na ang unfair naman, pero wala ganun talaga So parang ang nakikita natin dito, at the end of the story talaga, iba pa rin yung bigat talaga ni Atisa Manalo Kasi siguro yung profile, tapos napatunayan na natin kung paano siya lumalaban sa international stage. So ngayon, nandito siya sa Miss Universe Philippines, ang taas talaga ng expectation mo sa kanya. At kahit ako, ganun din, sobrang grabe yung expectation ko sa kanya. Sobrang ando doon sa to the highest level na parang, sige nga, patunayan mo nga sa amin. Diba? So, yon. Kaya nakaka-excite. So, na-excite talaga ako for Atisa. And ngayon pa lang, ako na talaga, sabi ko nga, ay nako, mukhang talagang si Atisa pa din yung nakikita ko. But, may bata, kasi syempre nakita din naman natin yung galing ng iba. Magiging unfair tayo kung hindi natin papansinin yung galing ng iba. So katulad na ng halimbawa ni Iloilo. So pwede din mag-magic talaga ang beauty ni Iloilo mamaya. Alam mo yon na hanggang sa dulo ng competition, talagang pwede din talaga sabihin natin, grabe, magic talaga. Kasi may kakayahan din naman kasi si Iloilo na mag-deliver ng magaling, ng maganda. So, unfair naman kung hindi natin bibigyan ng credit din yung mga nakikita natin kay Iloilo. Kasi syempre nakita naman natin yung mga nakita naman natin yung team nila na tatrabaho talaga ng bonggang-bongga. And good luck kay Iloilo. So, nandiyan din yung team ng Cebu. Hindi mo na pwede kasi isnobin yung team ng Cebu kasi iba din talaga. But at the end of the story, isa lang talaga ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. So, bahala na sila mag-agawan ng corona kung kanino yung ipuputong, di ba? May Taguig, may Victoria Velasquez Vincent, oh my gosh, ang sakit sa ulo nito. But wish all the best. But naniniwala kasi ako kung sino yung may destiny, ayun talaga sa kanya mapupunta to. Kasi kahit anong galing ng isang kandidata, sabi nga ni Paula Sugar, kung hindi to para sa'yo, hindi to para sa'yo. And then, I think, lahat sila tinatry nila yung best nila. Tinatry nila na maipakita yung galing nila sa competition, maipakita yung laban nila sa paraan na alam nila. And good luck sa kanilang lahat. Good luck sa mga kandidata. Good luck kay Iloilo. Good luck kay Bacoor, kay Cainta, kay Cavite, di ba? Kay Bulacan. At saka syempre, kay Pampanga, kay Atisa Manalo as well. So, alam natin na lahat naman sila ay talagang lumalaban sa paraan na alam nila. At masasabi ko lang, good luck sa kanilang lahat. So, yon. So, for now, abangan natin kung ano mga eksena at magaganap sa mga laban ngayon nila na para sa corona ng Miss Universe Philippines. Oh my God, kinakabahan ka ba? So, yon. So, good luck. Wish all the best. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment lang po ninyo kung ano ang opinion ninyo at tingin ninyo. And then, of course, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Laban lang, di ba? Sabi ng ganon.